Ano nga ba itong POTS disease na tumamak kay Nestor Cortina? Yan ang aming inalaman mula sa kanyang doktor. Narito report. Upang mas maunawaan ang medical condition ni Nestor, minabuti ng responde na makausap si Dr. Khalil Ibaok, ang surgeon na tumitingin sa pasyente. Ipinaliwanag sa amin ni Dr. Ibaok ang sakit na dumapo kay Nestor, ang POTS disease o pulmonary tuberculosis at ang ginagawa nito sa katawan ng pasyente. Meron po kasi siyang spinal cord compression. Meron po kasi siyang tinatawag nating POTS disease, no? Parang it's a form ng TB doon sa bones ng spine, no? So, sa ngayon ho, yung dalawang kamay, dalawang paa niya, hirapan siyang igalaw. Kasi di ba nagkaroon ho ng compression sa spinal cord, no? So, maghihirapan kasi yung parang signals, no, from the brain to go to the extremities kung nandun yung ipit, no? So, kung mas mabuti na ma-relieve yung pagkakakompress doon sa spinal cord. Ayon kay Dr. Ibaok, ang naturang karamdaman ay maaaring makuha sa kapaligiran at lahat tayo ay maaaring dapuan nito. Infection, anywhere, no? Like in the whole Philippines, lahat tayo Filipino, we are exposed to TB, no? Kasi you walk in the mall, baka may TB dyan, ubuhan ka, you might be harboring the infection. Kasi he has been taking a lot of medications already for a long time, no? So, sa ngayon, hindi na siya infectious. At dahil nga tumatakbo ang panahon at habang tumatagal ay lalong sinisira ng naturang sakit ang buto ni Nestor, kailangan na raw na maoperahan ang pasyente sa lalong madaling panahon. Kailangan namin procedure na gagawin sa kanya, ma-decompress yung spine, ibig sabihin maluwagan yung pagkakasikip doon sa spinal cord niya na baka makatulong for maka-recover yung pasyente. Kailangan nila kasi yung ilalagay na bakal, no? So may implant. I think the patient themselves, parang the patient's family, they spoke with the agent for the implants, no? So mga ganun kasi financial things sa kanila na yun na makikipag-usap. And then for the daily hospitalizations and then daily medicines, depende din yun, we just give them prescriptions and they're the ones to purchase them in the pharmacy. Ipinaliwanag din ito ang mga maaaring mangyari kapag hindi naoperahan si Nestor. Lahat ho naman kasi ho ng sakit ng pasyente ay talagang may kaukulang risk to the life of the patient, no? So, maaari ho. Kasi sa ngayon, kumbaga matatawag natin siya na meron siyang quadriparesis, meaning mahina ho yung kamay at saka paa lahat. Hirap po siyang tumagilid, no? Hirap siyang, hindi siya nakakaupo. So, kumbaga magbe-bed sore, mag-uubo, ang risk for having so much infection. Kaya maging si Dr. Ibaok ay umaasang may mga mabubuting puso nga na magbibigay tulong sa kanyang pasyente. Mahabang alaga at pagmamahal talaga yan dyan sa kanya, no, na tulong sa kanya. Like, iti-turn yung pasyente, itatagilid sa kama, ipapaupo, gano'n, no. So, kumbaga, sabi ko nga sa kanila, kung mag-go tayo ng may gagawin, tuloy-tuloy na yan. Hindi yan like pangkalagitnaan, natigil na yung gamot, natigil na yung wala ng pera, hindi pwedeng gano'n. No, kasi it's unfair for the patient, pwede siya mag-infect. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Nananawagan po ang pamilya ni Serina Cortina para sa operasyon ng kanyang mister na si Nestor. Mahigit pong 100,000 kailangan para sa naturang operasyon. Sila po'y kumakatok sa inyong puso. Maliit man o malaking halaga, ito yung malaking tulong para sa kanila. Maaari niyo po silang dalawin sa ospital para personal na iabot ang inyong mga tulong. Sila po'y kasalukuyan na-confined sa second floor, male surgery bed number 47 ng Jose Reyes Memorial Hospital. Pagpasok ng taong ito, nakatanggap kami ng tawag mula sa isang kababayan natin mula sa Batangas City. Nagpakilala siyang retired US Navy. Ang kanyang ipinaresponde, mga benepisyong gamot na hindi pa rin daw nakararating sa kanilang mag-asawa at nakahold pa rin sa Bureau of Customs. Saksihan natin kung paano nirespondihan ang problema ito na mag-asawang Tamanyo sa report na ito ni Rachel Junedo.
January 14 ng aming isahing papawid ang kasong inilapit sa atin ni Efren Tamanyo ukol sa gamot nilang mag-asawa na nakahold sa Bureau of Customs. Si Efren Tamanyo ay 20 dekadang nagserbisyo sa US Navy at nang magretiro ito, pinili nilang mag-asawa na bumalik na ng Pilipinas. At dito sa Sitio Bolihan, Barangay Balete, Batangas City, nila regular na tinatanggap ang supply ng mga maintenance nilang gamot mula sa US Navy. Libreng napapakinabangan ng mag-asawa ang mga naturang gamot dahil sa pagiging retired US Navy nito. Ang mga gamot ay para sa kanilang allergy, hika, high blood at diabetes na malaking tulong para sa kanila. Kadalasan, wala pang isang buwan ay natatanggap na nila ang mga ipinapadalang maintenance na gamot. Ngunit sa unang pagkakataon ay hindi ito nakarating sa inaasahan nilang petsa. Ngayon lang naman nagkaroon ako ng problema. Yung primero, dumarating sa akin ng walang problema at saka talagang within a month or less than a month ay dumarating. Ito lang isang ito. Kung bakit ako'y nagtataka. Second week daw ng Nobyembre ng nakaraang taon ang ipadala ng kanyang anak ng mga ito. Ngunit ito umano ay na-hold sa Bureau of Customs hanggang sa mga araw ng aming pagsasahim papawid. Kailangan ko ang gamot naming mag-asawa. Ito ay pinaghirapan ko ng kung ilang taon kaya gusto ko talagang ma-enjoy ang aking benefit. Just imagine kung hindi dadating yun, I had to buy it from a local drugstore and it will cost me arm and leg maybe. Yung kahong yun ay talagang gamot lang namin ng misis ko para sa maintenance. I could assure that there is no illegal drugs in there. Noong ding araw na iyon ay nakapanayam ng programa si Customs Commissioner Rufy Biazon. Sa programa ay kinumpirma ng Commissioner na nasa kanilang tanggapan na nga ang mga gamot na kiniklaim ni Tamanyo. Ipinaliwanag nito ang procedure na ginagawa ng kanilang tanggapan at nangakong ipapacheck ang mga gamot para agad na itong maipadala sa Batangas. Well, pina-check ko doon sa aming Central Mail Exchange Center. At with the tracking number na binigay sa akin ng inyong staff, lumalabas nga na ito ay natanggap sa BOC office doon sa post office ng November 30. Dalawa kasing ahensya ng pamahalaan ang involved dito, no? Yung Philippine Postal Office at saka Bureau of Customs. Ang may responsibilidad ng pag-deliver, pag-handle ng mga packages ay ang PhilPost, hindi Bureau of Customs. Ang Bureau of Customs ang nag-i-inspection lang noong pakete. Anyway, ito po pinaano ko na pila doon sa aming tao sa BOC at ready na rin ho siya for pick-up. Papadala na ho siya kasi nga kumbaga winave na yung inspection na na kinakailangan. So ang instructions ko kanina, ipa-forward na for delivery yung item na yun. Ibabalik na yun yan sa PhilPost at yung PhilPost na magde-deliver. Pagkatapos ng isang linggo na ito ay aming maisahim papawid, ay muling tumawag sa aming tanggapan si Tamanyo para iparating ang magandang balita. Sabi sa akin ay the same day, sabihan siya ni Commissioner Biazon, tinawagan niya ang post office at sinabing i-deliver itong package na to. Okay. Anong naging reaction mo nung dumating na final lang yung inihintay na gamot? Well, I am so happy, I am relieved, and thanks a lot for your help. Wala na bang mahirap na proseso after the airing? Wala na. It seems like that everything went smooth. Responde, napakalaki. Yeah. Napakalaki na naitulong ninyo. Maraming salamat sa Responde at sana ay magtagal kayo ang programa ninyo at sana ay matulungan pa ninyo hindi lang ang mamamayan kundi ang reforma sa ating namamalakad. Sana ay gabayan kayo ng Diyos at mabayan kayo at manatili kayo sa programa. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. Nagpapasalamat po ang Responde kay Efren Tamanyo dahil sa inyong pagtitiwala sa programa. Maraming salamat din po kay Commissioner Rufy Biazon, Attorney Mahor, at sa lahat po ng staff ni Commissioner Biazon. Maraming salamat din po sa mag-asawang Adolfo Cap Popoy at Erin Lacanubayan at Leng Fernandez ng Hindenburg Resort sa General Trias, Cavite na nakatuwang sa aming pagresponde sa Batangas City. Higit po sa karangalan at papuring aming tinatanggap ay ang aming kaligayahan kayo aming mapaglingkuran dahil higit ang aming kagalakan kapag may naisasara kaming kaso. Para sa amin, ang kaso ito ni Tamanyo
ay ganap ng case closed. Ang iba pang serbisyo publiko sa pagbabalik ng responde